Paano po natin malalaman kung yung pag-register po natin ay pumasok na yung email address na nire-register natin? Hi! Welcome back po sa aming YouTube channel. Kamusta po kayo? Okay, ang topic natin for today's video ay tungkol po sa no email confirmation. So, alam ko maraming gantong cases na nagre-register sila. Pagka-register nila, wala silang nare-receive na temporary password na isi-send ni DMW sa email po ninyo para po mapalitan po ninyo ng permanent password po ninyo. Okay. Talakayin natin, ano ba ang reason at hindi kayo nakaka-receive ng temporary password o confirmation email sa email po ninyo? Okay, ang unang reason dyan, sa totoo lang, pinakaunang-unang reason dyan, kapag nakadata kayo. Number 1 yan, kapag nakadata. So, wag po kayong pakasigurado once na nakadata lang kayo at magre-register kayo. Kahit saan po, kahit kung saan na government na registration o kung ano, wag po kayong pakampante kapag nakadata lang. Okay? So, kailangan, kung gusto nyo po talaga na maging maayos at maging smooth po lahat ng klaseng transaction nyo, lalo't registration, mag-load kayo ng maayos na load. O data na medyo mahaba-haba yung mataas-taas yung MB para siguradong okay. Okay? Or kaya, dapat naka-Wi-Fi. Okay? Pangalawa, hindi active yung email address. Okay? Paano mo ba masasabi na active ang email address mo? Masasabi mo ang active ang email address mo pag yung email address mo ay binuksan mo sa ibang gadget or sa ibang, albawa, email mo nasa phone mo, tapos bubuksan mo siya sa laptop mo. Tapos, once ang binuksan mo siya, magko-confirmation siya dun sa cellphone mo na pwede mo siyang buksan. Pero once na hindi siya nagko-confirmation at hindi mo siya mabuksan sa ibang gadget, ibig sabihin nun, hindi active yung email mo. Active lang siya dun sa phone mo. Kadalasan yun po yun kapag nag-a-assist po ako, ganun ang nangyayari. Sasabihin sa akin, opo, active po yung email ko, pero pag binuksan ko na at nireset ko ang account nila, wala silang nare-receive kasi hindi na naman pala active yung email. Kumbaga, hindi na naman pala active yung email nila. So, kadalasan yun po yung mga nagiging problema. So, pangatlo, spelling. Okay? Tandaan po natin, once na nag-register po tayo, lalo't related po ang email address, lagi po natin tatandaan na kahit po tuldok lang yan, or period yan, or isang number o isang letra, at nalimutan po ninyong ilagay, ay siguradong wala po kayong marireceive na email confirmation. Legit na legit po yan, sa legit pa. So lagi nyo pong tatandaan, once na magre-register po kayo, as much as possible, ang gagawin po ninyo, maglagay po kayo ng notes. Ilalagay nyo po dun yung mga dapat yung katulad ng email, yung mga pangalan, yung mga ganun, yung mga address. Ilagay nyo na po doon, then copy-paste na lang po kayo. Bakit ko po sinasuggest to? Kasi para po maiwasan po natin ng misspelling. Okay? So, kapag nag-misspelling po kayo, kahit 48 years kayong mag-intay, wala po talaga kayong marireceive na confirmation email. Okay? So, yun po yung nagiging rason kung bakit wala po kayong natatanggap na confirmation email. Okay? Okay. Yun po yung mga rason muna, Okay, ito na. So, paano po natin malalaman kung yung pag-register po natin ay pumasok na yung email address na nire-register natin? Okay? Bawa, nag-register kayo. Tapos ganun. Magto 2 hours na, pero wala pa kayong nare-receive. So, usually kasi, once na nag-register ka sa DMW, POEA DMW, minutes lang po yun, seconds lang po, nasa email mo na kagad yun. Lalo't kung maayos yung wifi mo. Sandali lang po yun, marireceive nyo na. So, ganon. So, halimbawa, 2 hours na, wala pa po kayong nare-receive. So, anong dapat mong gawin? Para malaman mo, para hindi mo din magawa, para maiwasan mo din yung multiple account. Kasi ang mangyayari kasi noon, magre-register ka ulit, 'di ba? So, syempre, panibagong email, baka mamaya mag-multiple account ka pa. So, iiwasan natin yung mga ganong bagay. So, ano yung dapat mong gawin para malaman mo kung yung email address na na-register mo ay nag-register? Okay? Simulan na natin.
So, ito, mag-check tayo sa system kung pumasok nga ba yung email address na i-register natin sa e-registration. So, ito. So, bali guys, kung mapapansin po ninyo, dalawang email address yung nakahanda dito. Isang naka-register, isang actually talaga na ni-register ko, at isang hindi naka-register. So, para makita natin yung pagkakaiba nung dalawa na naka-register at hindi naka-register. So, copy. Okay. So, dito natin mag-check yan. Punta tayo sa create ticket. Okay, continue. So, syempre, dito tayo select one. So, i-registration tayo kasi yun ang ating hinahanapin. Saka, so actually, lahat naman to guys, pwede yan. Dyan, okay yan. Kahit anong piliin mo dyan, hindi ka magkakamali dyan. Wala kang dyan. Walang pagkakamali na pwedeng mangyari kung ano man ang pipiliin mo dyan. Okay? Kasi i-check lang naman natin yung email address kung pumasok o hindi, di ba? Okay. So, ang pipiliin natin dito, I know my e-registration email address. Ayan. So, dyan nyo ilalagay yung email address na kinopya nyo. Okay. So, find. So, once na lumabas yan na magki-create ka na ng ticket, ibig sabihin nun, yung email address na ipinasok po ninyo sa inyong e-registration upon registration ay pumasok po yun. Yun nga lang, wala pa kayong natatanggap na verification from POEA DMW. Okay? So, ganyan. So, tatandaan nyo, pag ganyan ang lumabas, pumasok yan. Okay? So, subukan naman po natin pag yung email address na isa na hindi ko na i-register kung ano ang itsurang lalabas. Okay po? So, balik tayo sa pagkuha ulit ng panibagong email. Copy. Tayo dito. Back tayo. Okay. Same procedure lang din po yung gagawin. So, ayun. Piliin natin. Okay. Okay, next. So, ganun pa rin po. I know my registered email address. So, lagay po natin yan dyan, please. Tapos, find. Okay. Email address not found. So, ibig sabihin, once na nag-register kayo, tapos hindi pumasok yung email address na inilagay ninyo upon registration at nag-check kayo sa system na ganito ang lumabas, ibig sabihin, hindi po pumasok yung email address na ginamit nyo upon registration. So, ang layo ng pagkakaiba ng dalawa, di ba? Okay, dagdag ko lang doon sa video kaganina na piniresent ko sa inyo kung paano malalaman kung pumasok yung email address at dun sa hindi pumasok yung email address saka dun sa hindi pumasok yung email address. Dagdag ko lang doon na kapag halimbawa na hindi pumasok yung email address dun sa e-registration, pwede kang mag-create ulit ng panibago, ha? So, kumbaga parang sinisigurado mo lang na yung email address na ipinasok mo ay talagang nag-register sa DMWD. So, since nakalagay doon is hindi siya pumasok at no email naka-register daw, so pwede kang mag-create ng panibago. Walang problema yon. Okay? So, anong dapat mong gawin? Ano naman dapat mong gawin kung halimbawang pumasok yung email address mo upon registration mo. So, ang gagawin mo, magre-reset ka ngayon. Okay? So,
Wait for part 2. Okay, so gagawa tayo ng separate na videos para sa pagre-reset ng email ng email address sa e-registration. Okay? So hintayin niyo yung susunod na vlog ko para malaman niyo kung paano ang tamang pagre-reset sa e-registration. Okay? So maraming salamat sa panonood at sana po ay may natutunan po kayo sa aking na-share. So hanggang sa muli, kung pwede po sana ay makahingi ng like, shares, at subscribe po sa aming YouTube channel para updated po kayo sa aming mga bagong tutorials. Okay? So maraming salamat po. Babu!